Actually, pag summer guys, ano yan, lake. Blue na blue yan. Ngayon, syempre, frozen. Dahil negative temperature pa dito sa amin. So, ayan, nakikita nyo, puting-puti. Marami pa rin naglalakad ngayon kahit winter, kahit malamig. Kasi nga family day. So, halos wala ka rin namang gagawin. Di ka rin naman makapag-camping ngayon. Kaya yung iba, yung celebration nila, aside sa pagpunta sa mall, dito na lang nila ni-spend sa park. Total libre naman, wala ka pang gastos. Yan. Hello mga ka-dears in Canada, happy Monday sa inyo. Yun nga, Monday dito sa amin sa Calgary, Alberta. At nagse-celebrate kami ngayon ng family day. Yun, tayo walang pasok ngayon sa work. Tapos si Mrs. meron, kasi sa dealership siya. So lahat ng showroom or car showroom bukas. Kasi nga, halos karamihan ng tao ngayon dito sa amin ay walang pasok. So pagkakataon na nila yon para pakapunta sa mga mall o kaya yan sa mga car showroom. Grabe, lamig dito. Dito nga pala tayo sa North Glenmore Park, dito lang din sa Calgary. So yun nga, daming namamasyal kasi nga family day. Yung iba makikita nyo nasa mall mamaya mga 10 or 11 AM. Puno na yung mga mall niyan. Medyo maaga-aga pa kasi pagkatid ko kasi kay Mrs. dito tayo dumiretso para makapaglakad-lakad. Yan. Kita nyo ng paligid. Snow. So yun nga, last week hindi tayo gano'n nakapag-vlog kasi nga last week kasi medyo masama yung pakiramdam natin. May trangkaso tayo. Papalit-palit pa kasi yung klima dito. Minsan positive, tapos magne-negative sa hapon, tapos bigla naman magi-snow. Ganun siya ka-unpredictable. Ayun, kaya isang linggo tayo halos may trangkaso. Tapos last Friday naman, may schedule tayo ng endoscopy. Ayun nga, yung endoscopy natin kasi parte siya ng ating annual medical exam. Last year pa yun ni-request ng ating family doctor. Tapos yun, last Friday lang tayo nabigyan ng schedule. So Friday morning ngayon dito sa amin sa Calgary, Alberta. At andito tayo ngayon sa Foothills Medical Center. At meron tayong schedule ng endoscopy. Maaga tayo kasi 9 o'clock AM yung ating schedule. Maaga tayo ng 1 hour. Yun kasi yung bilin sa atin ng ating nurse. Ito, andito tayo sa waiting area. Nakapag-register na rin ako. Naantay ko na lang tawagin yung pangalan ko. After 30 minutes nga natapos na yung endoscopy natin. Wala akong maalala dyan kasi sinedate ako. Pinatulog tayo kaya pagising natin parang wala lang nangyari. So normal naman lahat, sabi ng doktor. Wala naman dapat ikabahala. Kaya nag-aantay na lang tayo na ma-discharge. Kahit nga wala pa tayong isang oras sa ospital, dinalan pa rin tayo nila ng libreng pagkain. Meron tayong dyang sandwich, soup, tsaka coffee. Kasi nakapasting tayo noong buong midnight hanggang 9 o'clock bago tayo endoscopy. Kaya dami nating gutom dito. After nga natin makapag-breakfast ay ni-request ng nurse na maglakad-lakad tayo sa hallway bago niya tayo discharge para lang makasigurado na wala ng epekto yung isinaksak sa atin na pampatulog. So ito nga yung ginawa natin, umikot muna tayo ng ilang rounds dito sa hallway at maya-maya nga ay ito, din-discharge na tayo at ready to go na. Ayun, para lang walang nangyari. Wala rin tayong binayaran dyan, as in zero. Kaya kung paano tayo pumasok na walang dala, ganun din tayo uwi. Bag lang ang dala natin at wala tayong babayaran. So yun nga mga guys, last Friday nga diba, naka-schedule ako magpa-endoscopy. So habang nandun nga tayo sa waiting area or dun sa triage, inaantay natin na tawagin yung pangalan natin. May nakatabi tayo, kabayan, Pilipino siya. Sinamahan niya baling asawa niyang babae.
na nag-endoscopy din. Nung mga time na yon, bali nauna siya sa akin eh. So, usually kasi mga 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour yung tinatagal ng procedure. So, yun, nasa waiting area tayo. Tapos katabi ko si Kabayan. Ayun, dumating na ba sa punto nyo na parang may nakatabi kayo as totally strangers kayo, tapos bigla na lang siya magkukwento, suddenly kukwento siya sa inyo, ganun yun nangyari sa akin. So yun, syempre hindi pa man kami nagka-introducean ng pangalan, parang nauna na yung kwento. So yun nga, tinanong niya ako kung taga saan ako dito sa Calgary. Yun nga, kasi nasabi ko yung address ko, o yung hindi man saktong address, yung lugar lang. Tapos ayun din, siya rin, palitan kami ng answer and question, ganyan, hanggang sa unti-unti na nga nag-open na siya. Ayun, sabi niya, ito tagal na ako dito sa Canada, dito mismo sa Calgary to be precise. 25 years na ako dito, kami mag-asawa. Tapos doon na, hanggang sa parang nararamdaman ko na kung ano yung magiging sunod ng kwento niya, at hindi nga tayo nagkamali ng prediction, hanggang sa nabanggit niya na yung, or naikwento niya na yung mga naging achievements niya dito nila mag-asawa. Meron na silang 2 properties, isang for rental, tapos ayun nga, yung isang personal nila na kung saan sila nakatira ngayon. Tapos may mga ilang sasakyan na rin silang mag-asawa na naipundar nila sa buong 25 years nila dito. At ayun, kwento hanggang sa nabaling sa akin yung mga tanong niya na, ikaw ilang taong ka na dito, ganyan. Sabi ko, bago pa lang, nagsisimula pa lang kami dito. Nagsisimula pa lang kami ng buhay dito. Mga magsi 6 years na ang sabi ko sa kanya. Hanggang sa yun nga, balik sa kanya yung topic. Alam niyo yun, yung tipong depende kasi sa tao na nakikinig eh. Yung dating ng kwento niya. So, sa kagaya ko, hindi na rin naman kasi bago sa akin yung pag-abroad. Matagal na tayo sa gantong kalakaran. Bago tayo nag-Canada, nasa Middle East muna tayo ng ilang taon, mga 12 years. So marami na rin akong tao, marami na akong naringgan ng mga ganyang kwento. Iba pa nga, mga worst pa eh. Yung as in sobra talaga. Yung parang kwentong barbero na lang. Yung parang wag na lang mapilba na medyo mababa siya sa'yo. Parang pilit niyang inaangat ng tao na to yung sarili niya kahit hindi na totoo yung sinasabi. May mga ganun akong taong na-meet. So itong kausap ko nga nung Friday, syempre kapag bagong listener ka sa mga ganung kwento, mayayabangan ka talaga sa kwento niya. Iba kasi yung dating. Pero sa akin, hindi ko siya itinitake na niyayabang lang niya. Baka kasi sa sobrang dami niya ng achievements, proud siya sa sarili niya, or proud siya sa narating niya dito sa Canada. Kaya ayun, gusto niyang i-share para nga naman doon sa mga nakikinig sa kanya, magkaroon ng idea kung ano yung dapat gawin. Ayun nga lang, ang nagiging dating, lalo na kapag iba yung listener, may mga kwento or may paano siya mag-deliver kasi ng salita, yun yung medyo questionable. Kaya yun, kwento pa rin, kwento hanggang sa napunta nga sa Pilipinas. Tinanong niya ako saan ako sa Pilipinas. Sabi ko sa North, Bulacan or Nueva Ecija. Yan, 2 province. Inuuwian ko sa Pilipinas kapag nagbabakasyon. Tapos siya naman Zambales. Tapos meron din siya nabiling property na farm, parang cattle farm, or parang alagaan ng baka, parang ganun. So yun yung property na naipundar niya dun sa Philippines. Sabi ko, sobrang nakakatuwa naman yun na-achieve nyo sa buhay nyo.
Ah, sabi niya, oo, ganun talaga. Ibig sabihin, ganun talaga ang naibigay ng Canada sa akin. So, parang greener pasture yung mga banat niya. So, yun nga, basta ang hirap niyang i-define or i-explain or i-describe. Kasi yung di ko makuha yung paano niya i-deliver yung salita. Kapag nga ibang tao yung mapapagkwentuhan niya nun, yung hindi sanay sa ganun, baka binara na siya. Or, ayun, medyo mayabang kasi yung dating ng kwento. Pero sa akin nga, di ko naman siya tinitik or hindi ko siya tinitignan na ganun. Di naman ako bago sa mga ganong kalakaran. So, inayaan ko lang siya magkwento na magkwento. Yun nga, hinayaan ko lang siya ng hinayaan magkwento. Sabi ko, baka meron din akong mapulot na idea. Minsan kasi yung may mga ganun tao, inborn na sa kanila yung mag-deliver or magkwento ng parang sila lang yung marunong, sila lang yung magaling. Alam mo yun, kailangan mo na lang is unawain. Kumbaga, ikaw yung nakakaintindi, ikaw yung malawak ang pasensya, pakinggan mo na lang. Wala namang mawawala eh. Isa pa, ano yun eh, kaya nga itinabi sa'yo yun ang nasa taas. Baka somehow makapulot ka ng ano, diba, lesson in life. Kaya yun, ang nangyari naman, nalibang naman ako sa kwento niya. Kahit yun nga, ang dating medyo ano ba to, nag-share or nagyayabang. Kasi syempre hindi mo naman kilala or hindi naman niya ako kilala personally. Doon lang kami nagkita on the spot. Tapos halos ikwento mo na yung telenovela ng buhay mo sa akin. Parang di ko makita yung logic. Pero yun nga, dito kasi sa Canada, marami tayong mamimit na mga ganyan tao, mga toxic na tao, mga bubait na tao. Sari-sari, iba-iba. May iba-ibang personality. So, yun lang. Kailangan nga lang marunong tayong magdala kung paano tayo makikisama, kung paano natin pakikisamaan. Para syempre, diba, hindi naman sila ma-offend sa atin. Although, nakakainis. Oo, pero syempre, diba, respect pa rin dun sa kausap mo. Bagay yung mga puzzle question, sa isip na lang natin yun. Pagtapos na, yun, kagaya nito, tapos na, sineshare ko lang sa inyo. Kasi diba, malay nyo, kayo naman yung along the way ng buhay nyo, may mamit kayo na mga ganong klaseng tao. Parang, hayaan nyo na lang magkwento. Kasi syempre, baka proud lang sila talaga kung ano yung narating nila. Hindi naman tayo kung sino para mag-judge kung narating ba, kung na-achieve ba talaga nila yon or what. Ayun, wala naman tayo sa tabi nila ng mga panahon na yun. Kaya yun, makinig lang, kinig lang. Ang maganda lang na itulong sa akin noong time na yun is parang bumilis yung oras. Tapos yun nga, after ilang minuto ng kwentuhan namin, tinawag na rin ako kasi nga kailangan ko na mag-prepare dahil ako na isasalang. So doon nga sa endoscopy natin, wala tayong binayaran doon. Actually, meron, paano ko ba i-explain? Kasi yung medical dito, actually binabayaran talaga namin yan through our tax. Kumbaga, nililes na yon. Kaya nagmumukha lang siyang libre kasi nga pagka papasok at lalabas ka ng ospital, wala ka talagang babayaran. Kasi nga, yun na, bayad na, binayaran mo na yun sa tax mo. At yun, sa mga babae naman dito, ang nakakatuwa, kahit wala ka pang na i-contribute na tax, siguro pag land mo dito sa Canada, after 1 month, may marireceive ka na letter galing dito sa Alberta, dito sa amin, Alberta Health. Papadalang kanila ng notice, parang kailangan mo magpa-pap smear. Yun, para yun sa mga babae. Tapos sa mga lalaki naman, ano mo na lang to, choice mo na lang to.
pwede mong, pagka alam mong prone ka sa mga prostate cancer or meron kang risk or high risk ka sa prostate, pwede kang makipag-usap sa family doctor mo na bigyan ka ng request para i-test ka. Libre yon, yung tinatawag nilang PSA. So yun naman yung sa mga lalaki, libre din yon, walang bayad, basta merong recommendation ng family doctor. Ganun dito sa Canada, kaya maganda talaga yung health nila dito, yung kanilang health system. Nga lang kapag hindi ganun ka emergency or hindi ganun ka urgent or hindi ganun ka life threatening, hindi ka na talaga bibigyan ng maganda-gandang schedule. Mag-aantay ka talaga. Gaya ko, tagal-tagal ko inantay itong endoscopy. Kaya yun, last week lang na scheduled, pero at least nangyari. So yun nga mga guys, dito ko na lang puputulin itong ating vlog. At tanghali na rin kasi, 11 AM na dito. At uwi na tayo ng bahay. Siguro mamaya na lang kami magse-celebrate ng aming family day. Pagkasama na natin si Mrs. At tayo uwi muna para maglinis-linis naman sa bahay. Okay guys, see you to our next vlog. God bless.